What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ayan. So, nakita ko lang to, no? Daanan lang natin, no? Axie Infinity update tayo ngayon. Pero, tungkol ito dun sa nakita ko na isang post na naging interesting para sa akin na pag-uusapan natin mamaya. Pero ito, sa post ng Coin Bureau, sabi dito, CC remains unshaken on his bullish outlook. 2026 is not over. This is just a winter. But will crypto die? Absolutely not. The super cycle will come. So, ang tagal nang sinasabi to ni CC, no? Si CC kasi, siya yung ano ng Binance. Siya yung nagtatag ng Binance, no? Pero ang alam ko, hindi na siya yung CEO ngayon. Pero still, siya yung isa sa pinakamalaking holdings pa rin ng Binance. Meron pa rin siyang outlook pagdating doon, no? Si CC, nagkaroon din ng kaso para sa money laundering. At napalaya na siya noong 2024 ata yun. Parang ganun, no? Tumanda yung tsura ni CC, no? Pero ano pa rin, no? Guwapings pa rin, no? So, si CC kasi, kung sa mga hindi nakakakilala, no? Isa rin siya sa talagang mga superstar dito sa crypto. So, puntahan na natin yung aking nakitang post. Marami akong iba't iba kasi ang news ngayong araw. So, wala namang yung talaga mismong direkta tungkol dun sa ating mga ginagawang mga contents, no? Pero, madalas kasi yung sa war talaga eh. Yung sa Iran eh, no? Pero siguro saka na natin yung pag-uusapan. Kapag talagang may sure ball na na. Pero siguro pag in-upload ko to, baka baka bati-bati na, no? So hindi natin alam, no? So yung nag-post noon ay si Tengri the Truth, yan. So nakita ko lang itong post niya. So ito si Teng is ano na siya, parang siguro influencer. No? Andito siya, hindi ko naman siya nakikita sa YouTube or sa dito lang siya sa Twitter ko siya nakikita eh. Pero interesting kasi yung kanyang mga sinabi dito, which is yung mga bagay na may parehas kami ng ideology, no. Pero syempre may napulot din ako sa kanyang mga bagay-bagay. Meron din ako mga comments doon sa mga sinabi niya, pero basahin muna natin. So dito sa kanyang post, sabi ni Tengri the Truth, no? I logged back into Axie Infinity today for the first time in years. So ibig sabihin balik laro pala to. Just to see if anything had changed. To be honest, I am completely baffled by how in almost 7 years, so ibig sabihin OG na to, no? So 2019 pa siya, no? They still haven't managed to build a healthy, self-sustaining economic loop. We are talking about what was once the most successful NFT game on the planet, no? Lalo na sa mga bagong viewers, no, sa mga bagong no, Axie Infinity pa rin talaga yung pinaka-successful na naging NFT na game dito sa history pa lang ng crypto. So hindi pa, wala pang nakakalapit sa ganong klaseng success ng Axie Infinity, no? Today there are over 11 million Axies, yung pinag-usapan natin, no, in existence, and the floor price tank under 0.50 or 30 pesos. The game is drowning in hyperinflation because fundamental economic levers are being completely ignored, no? Parang kine-question nyo dito, paano nangyari sa halos 7 taon na nakalipas, wala pa rin sustainable economy yung Axie Infinity. Yun nga, sabi niya, yung pinakamalaking NFT game sa buong mundo, lalo na yung kasagsagan ng bull market noong 2021, umabot talaga sa 2.2 million daily active user ang Axie Infinity. Maraming Pilipino talaga dati yung kumikita, maraming guild ang nabuo, at para sa marami talaga, ito na yung naging gateway nila sa crypto. Kagaya ko, nakilala ko yung crypto dahil sa Axie Infinity. Although, mas in-explore ko lang yung crypto dahil doon. Pero ang unang-unang crypto na nakilala ko is XRP. Pero syempre, ngayong 2026, ibang-iba na yung sitwasyon. May 11 million Axies na yung umiikot sa ecosystem. At yung floor price niya ng karamihan mas mababa pa talaga sa $1, no? Kaya yung tanong dito is problema ba ito ng market cycle, no? Dahil lang ba sa market cycle o may mas malalim pang dahilan? So dito pag-uusapan natin yung mga sinabi niya dito, no? The missing NFT burning mechanism, the sacrifice feature. Ito yung sinasabi ko na So ang konsepto niya, to rescue the floor price, para daw yung mga floor Axie, there needs to be a radical reduction in supply, where there is no system where players have to sacrifice permanently burn
or permanently burn 3 to 5 floor axis to visually upgrade their main axis or back it for PBE. The same goes for wear and tear mechanic and NMMO. No? Axis used on land lots should degrade over time. To repair an aged axis or crap high-end gear, other NFTs should have to be recycled or destroyed. NFTs need to become consumable goods, but that is highly unlikely to happen. So, ito yung sinasabi ko na kailangan merong may reason. So additional reasoning ito, no, kung bakit gugustuhin ng user o ng owner na i-burn yung kanyang mga axis, no? So pwedeng ganito, yung pwede nga yung binanggit niya dito na kakaiba doon sa binanggit ko dati is yung gagamiting pang buff sa PBE. So okay yun. Ako naman gusto ko naman na at saka yung pang upgrade ng main axis, no? Kunyari yung main axis ko sasacrificean ko para may Actually meron naman meron talaga dito na ang tawag naman is release. So i-release mo yung mga axis para makakuha ka ng mga items pang upgrade. Meron naman ito, meron yan. Nga lang kasi yung demand pagdating sa ganun is sobrang baba kasi kailangan mo pang i-level up ng level 10 para mas gumanda yung mga makukuha mo na mga items, no? Meron ito sa axis na i-release mo yung axis mo, papalitan siya ng mga tawag yung materials, no? At yung mga materials na yun, pwede mong gamitin doon sa axis mo para ma-upgrade. So meron ito, no? Nga lang hindi lang siya ganun ka-effective. Bakit? Kasi yung rewards, lalo na kung pinapataas mo yung iyong axis, hindi siya ganun ka talaga. So maganda nga sana yung kunyari, next event, collectible axis, sacrifice ka ng 10 axis, randomly makakakuha ka ng isang collectible. Pwedeng ganun, no? Hindi natin alam, no? Kagaya nung ginawa nila noong Christmas event na nagkaroon ng airdrop, nagkaroon ng raffle na parang, hindi naman siya raffle, magre-release ka ng axis, makakuha ka ng Christmas na accessory. Doon ko ko yung aking snowman. So, one hit wonder ako noon. Nag-release ako ng isang axis, nakakuha agad ako ng snowman, tuwang-tuwa ako noon. Grabe yung chamba, lakas tira at lakas chamba noon. So, pwede yung mga ganun, no? Kaso ang problema, hindi naman sustainable yun. Kung kailan lang sila magkaka-event, saka ka lang pwede magawa ng ganun. At yung doon naman sa pagre-release ng axis, pwede rin yun, no? Na magsasakripisyo. Kaya nga lang, kulang talaga Kulang yung tinatawag na, kulang yung talagang way para mas ma-push pa yung mga tao. Kasi siyempre, ang gusto namin, once na nag-sacrifice kami, although random yung makukuha mo, no? Still, magiging mas magiging usable or mas rare ang aming mga axis. So, pwede siyang palitan ng collectible axis, no? Na, syempre, yun din, may mga restraint yun kasi syempre, random yun. Baka mamaya, pag nag-sacrifice ka ng 10, ang mabigay lang sa'yo, normal axis lang din. So, ganun, no? Minsan, yung ganung style din is para kang nagsusugal. Pero at least, binoburn mo yung mga floor axis mo para ma-replace lang na mas maganda. So, gusto ko siyang makita sa Atias Legacy. Yan ang tinitingnan ko sa Atias Legacy, yung pagsasacrifice ng mga axis. Kasi kung tutusin, binanggit na rin naman yan sa Origin dati. Kaya nga nagkaroon ng mga level 2 parts dahil dyan no? Pero yun nga lang, siyempre, wala talagang demand pagdating doon sa pagbili or pagbuild ng mga teams. Bakit? Unang-una, pagdating din sa leaderboard reward, sabi nila wala na daw mga bots, wala na yung SLP na farming. Sabihin, yun, nataasan nyo naman yung mabibigyan ng rewards. Top 2,000 pa rin nga meron. Bakit hindi nyo gawing 5,000 ulit? Total, nandiyan na rin naman, ganun na rin naman ka-active. At least, mas marami na ulit magbibuild ng mga, sipin nyo sa top 2,000, yung 2,000 lang na mga na axis. Ibig sabihin, nasa lang yun. Kung 2,000 times 3, sabihin, nasa 6,000 axis lang ang na-upgrade sa lahat-lahat. Sipin mo kung sino-sino lang yung makikinabang nun. Hindi magkakaroon talaga ng demand mag-burn ng mga axis. Kung ganun lang kaliit yung dati, naalala ko dati, nasa top 20,000 pa ang nagkakaroon ng reward. Naging top 15, naging top 10,000, tapos naging 5,000 na lang. Tapos ngayon, 2,000 na lang. Yung reward niya, para mag-start ka talaga, maglaro ka, kung wala ka na rin naman napapakinabangan, at total BAXS naman ang inyong binibigay, no? Bigyan nyo na mas malaking span
yung mga tao. Sabihin nila naman, baka magbalikan yung mga bots, mga ganyan. Di ba may anti-bot na tayo? Meron kayo ni-implement, binabantayan nyo yan. Di ba? So, sana, nagkakaroon din ng ganong exception pagdating doon. Pero syempre, sino ba naman ako? Makamali mo, meron pang ibang magiging problema doon. So, mas maganda na lang na abangan natin yung susunod na laro talaga. Para magkaroon tayo ng mas magandang ano rito, no? Mas makita natin yung magiging idea ng Sky Maybes, no? Tapos Ronin is missing its potential. Pangalawa niyang point. The Ronin chain has failed to establish itself as a relevant DeFi or meme coin hub. What is actually needs a genuine cross-game utility. Ito totoo to ha. Ito talaga, ina-expect ko na to dati sana nung lumabas ang Ronin. Every single new game launching on Ronin chain must integrate Axis. Your Axis should become a companion in Pixels or other RPGs. In return, game developers who implement this should be heavily incentivized with massive POD rewards. Instead, Sky may be stubbornly following the exact same playbook that led to the initial crash. Actually, nung nilabas ng Ronin Network, yan din ang mindset ng mga tao na itinanim nila ng mga panahon na yun. No? Wala akong ebidensya na ganun. Pero may ganyang narrative na once na lumabas ng Ronin Network, lalaki daw ang magkakaroon daw ng parang multiverse ng Axis. Kaya nga naglabasan yung sabihin na natin hindi ko na maipakita yung ebidensya. Pero nandiyan yung yung Mech Axie, yung Mecha Axie, no? Na which is yung Mech Axie na yun is parang naging playtest lang siya pero hindi na siya nailabas sa market. So ibig sabihin gagamitin mo yung sarili mong Axie para doon. Pati yung parang parang piano tiles na Axie. Alam ko active pa rin yun ngayon eh. Nilalaro ko yun dati tapos parang SLP rewards ang makukuha mo doon kada matatapos mo yung daily task, no? Nga lang hindi ko na lang siya napagpatuloy na laruin, no? Pero isa rin yun. So, ginagamitan din ng Axie yun. So, doon sila nagsimula. And then, yun na nga, naglabasan ng mga pixel, yung mga Angry Dynamites, ganyan, no? So, hindi mo naman nagagamit yung mga Axie mo doon eh. Ang nangyayari dyan, ginagamit lang yung Ronin Network para doon. So, sabihin na natin na yung mga taga Ronin Network, loyal yan sa Axie Infinity. Ang Ronin Network, tinitingnan ng Axie Infinity yan, lalo ng mga holders, yung mga users, na yan ang para sa Axie Infinity. Ngayon, kung mahahaluan ng ibang game na hindi naman lang nagkakaroon ng integration yung Axie mo doon sa ibang game na yon, is ano pang nagiging ano pang incentive na makukuha natin doon sa ibang mga game na yon? So, additional selling pressure lang din yun for Ron, no? Na hindi man lang nagkakaroon ng demand para sa mga Axis, no? Yun yung nakikita kong problema dito eh. Na once na nagkaroon ng tinatawag na integration ng mga games na yan, no? Hindi ko sinasabi na mali yun, no? Maganda rin naman yung ginagawa nila para mas dumami talaga yung mas tumibel yung base ng Ronin Network. Pero sana may integration na nangyari. Meron man lang nagagamit man lang yung mga Axie namin. Alam mo, isa pa sa dahilan kung bakit hindi namin nilalaro yung mga games na nilalabas ninyo. Kasi ang mangyayari niyan, bibili na naman kami ng mga NFT namin na galing dito sa Axie Infinity para gamitin do sa mga games na yan, no? Kahit man lang hindi yung Axie ang maging main NFT, kahit man lang ma-integrate man lang yung mga Axie namin, hindi nga namin magamit na avatar diyan sa Pixel eh, no? Kailangan pa namin bumili. Ang daming kagaya na tingnan mo yung Pixel ha. Ang daming naka-integrate na iba't ibang mga NFT diyan. No, ang ganda ng Pixel sa totoo lang. Ang Pixel yung nakita ko na game na kung saan lahat ng mga halos yung maraming NFT. Yung nga nandiyan eh, yung mga wrong na NFT, yung basta marami yun. Diniscuss ko yun doon sa dati kong video, no? Na pwedeng gamitin dyan sa Pixel pero yung Axie hindi pwedeng gamitin. Ewan ko parang may parang sarili mong bahay, so pinatuloy mo siya doon, pero hindi ka kasali. Parang gano'n yung tingin ko eh. No? Di ko alam, ano ba ang Ronin Network? Sabihin na natin na layer 1 na sila, di ba? Layer 1 token na tayo. No? Pero,
Sino bang bumubuhay? Sino ba yung pinakamalaki pa rin ang active user? Sino pa ba ang may ano rito? Baka it's time na para itaas naman ng Axie Infinity yung kanilang standard pagdating talaga dito, no? So yung pangatlong punto niya dito is yung Axie Terrarium. Ito maganda kasi malapit na to. No? Ang Axie Terrarium problem naman, well, for the 2020 Elite only. The new Terrarium feature perfectly illustrates the core issue. It almost exclusively rewards players who got in before 2021. Why would the newcomer bother participating? You would have to drop tens of thousands of dollars just to have a shot at BAXS rewards. And even then, it's barely worth it because you only get 30% of the rewards by default, unless you hold the utopian, outrageously expensive Mythkeeper status. Ultimately, Terrarium is just land staking, a makeshift tool designed to prevent further sell-off, while in reality, it only concentrates wealth within the small elite from 2020. Medyo totoo naman itong sinabi niya na to, no? Sa totoo lang, kung titingnan mo talaga, lalo sa mga holdings, no? Lalo na ngayon, 2,900 lang yung last na tingin natin, di ba? Ng mga may-ari ng may hawak ng land. Na which is talagang kaunti lang talaga yung makikinabang dito. Pero, kung tutuusin, correct me if I'm wrong pero yung mga taong bumili kasi ng land noong mga ganyan, panahon na yan, is nagapak na yung presyo ngayon. Ang alam ko ang Sabana Plat dati umabot ng 100,000, 80,000 pesos Tapos ngayon nasa 5K na lang, 4K pesos. No? Sabihin na natin na nakakapag farm na sila ng mga excess noon, no? Siguro mga 1 year din sila nakapag-farm na excess noon. Siguro doon pa lang at kung kukumputin mo, tingin ko hindi rin umabot Kahit man lang sa balik na yung bang break even. Ewan ko siguro may mga iba na talagang since day 1 talaga nagda-dump ng excess sa market bago pa maging BXS, pero tingin ko oo, mas makikinabang talaga yun kasi syempre yung mga may hawak na mga land dati, pwede na lang ibenta yun Pero kasi pag tinignan mo kasi yung demand at saka yung market, kung gusto nilang tumaas ang presyo ng land, kailangan talaga sila mag-onboard ng maraming players. At para makapag-onboard sila ng maraming players, kailangan mas magandang incentive ng mga magpapasok. Dapat talaga, kung lalo na, ang pinag-uusapan na natin dito income, no? So hindi natin pinag-uusapan sa channel natin yung income, pero yung Terrarium kasi mali rin yung hindi pa natin masabi, hindi pa nalabas Pero yung Terrarium kasi is design siya para kumita ka ng passively. 'Di ba? Wala namang binanggit ba na game diyan? Bahay lang daw ng Axie yan na pwede kang mag-earn ng BXS. Walang sinabi doon kung ano gagawin mo doon. Tambahin lang talaga ng Axie mo na everyday kumikita ka ng BXS. No? So, anong pinang-a-attract nila dito? Income. Staking. NFT nga lang. Na which is, mas risky pa. Kung ang habol mo dito is staking, dumiretso ka na sa AXS staking. Bakit? Doon wala ka nang poproblemahing Lunium. Doon wala ka nang poproblemahing land at mga Axie. Ang sigurado ako ang magpa-participate lang sa Terrarium yung mga players na lang talaga, yung mga may NFT na lang talaga. Pero yung bago, at ito kung ikaw kung nakikinig ka, worth it ba ang Axie Terrarium? Para sa akin, kung ako bago, wala talaga akong account, magsisimula ako at ito is staking lang, doon na lang ako sa excess staking. Bakit? Kasi ito, yung land na binili mo at yung mga Axie na binili mo, sabihin natin bumili ka ng 30 na Axie, bumili ka na lang ulit ng Sabana Plat, nasa 20,000 din ang mga gastos mo Isipin mo 20,000. Ngayon yung 20,000 mo, NFT yun. Ngayon, paano kung after 1 year, ayaw mo na? Sabihin natin na nagdoble lang yung presyo. Palagay mo ba yung mga NFT mo or yung land mo, madali mo mabebenta? Hindi kagaya ng AXS. Sabihin na natin ngayon yung AXS,
at bumili ka ng excess sa 20,000. Ini-stake mo 5% ang APY nun, no? Sa ngayon 5%, nagpa-fluctuate 4%, 5%. After 1 year, dumoble yung presyo. Ang bilis ibenta, ang bilis ng liquidity nun. Kung ang habol mo lang ay passive income. Kung ang ipahabol mo lang is staking. 'Di ba? Pero syempre, ito pa mas worse. Pag nangalahati ang presyo ng AXS, nakuhold lang din yung mga taong nando. Tapos isa pati na mo, pupunta ka dito sa Axie Terrarium, ang makukuha mo mong reward, BXS. Sa staking, AXS na diretso, wala nang 70% dito sa AXS. Diretso na kagad yun, solid na kagad na pera yun. Benta ka na diretso nun. 1:1 yun. AXS to USDC. Ganun na kagad yun. Hindi kagaya ng BXS ka, kapag kaparehas kita ng rank, yan nga sabi niya, 70% lang ang makukuha mo. Pag meat keeper ka, 82%, pero grabe naman yung magagastos mo para lang maging meat keeper. Di ba? So, mas worth it talaga. Mas worth it na kung attractive sa inyo yung land, yung terrarium, gusto niyo mag-terrarium, ano na lang kayo, excess staking. Mas advice ko, papag-aralan nyo, tingnan nyo yung excess staking. No? Kung ang habol nyo is everyday rewards. No? Mas maliit, pero sure ka. Ang liquidity mabilis. Pero yung mga Axie mo ba na yan na binili? Bibili ka kunwari ng mga Axie para lang dyan, o di kaya ng terrarium para lang dyan, ng mga land dahil lang dyan. So, tingnan natin, good luck sa pagbebenta. Tingnan natin kung mabibenta mo na mabilis yan ng mabilisan. Kung hindi mo na rin naman ibebenta ng floor price. Ganyan yan no? Madaling mabenta yan kung floor price. Diba? At depende, ang land, wala naman nakalagay dyan yung location, kung anong mga advantages. Wala pa namang sa metadata na makikita na kung ano yung rare talaga. At ano yung mas valuable. Ang dami pang uncertainty dito sa sa land. Pero kagaya ako, ganyan ako magsalita, pero ako, magpa-participate ako sa terrarium. Bakit? Kasi may land ako. Diba? Bumili ako ng land, gusto ko mag-participate. Pero hindi dahil sa income. Kasi ako, nakastake din ako ng AXS. Ng BXS ko, nakastake din. Meron na ako nun Diba? Yung kinikita ko dun, yun lang din ang pinapaikot ko dito sa mga ginagawa ko dito sa Axie Infinity. Diba? Hindi ako gumagastos na nanggaling sa sarili kong pera. Kung ano na lang kinikita ng account ko, yun ang ginagamit ko rito. Diba? Ano lang magiging gastos dito? Lunyum. O sige, bibili ako lunyum. Para 1 year ako nakakapag-farm. Ganun yung gagawin ko. Pero yung agaya nung ikaw newbie, at gusto mo lang naman yung mag-stake, tapos land pang pipiliin mo, wag na, excess staking ka na lang. Not financial advice Hindi ko sinasabi na maganda ang excess. No? Pero kung interesado ka sa terrarium, silipin nyo muna yung staking ng excess. At tingnan nyo, computing nyo kung magkano yung kaya nyo kitain. Doon. No? Not financial advice, syempre, napaka-risky pa rin ng crypto, sa totoo lang. Sa crypto, syempre, niyan. So, hindi porket sinabi ko na mas maganda yung excess, doon na kayo. Hindi rin. No? Hindi ko naman sinabi, porket sinabi ko na maganda yung terrarium, ang terrarium, kaya ko lang yan dahil nagko-content ako, gusto ko makita, mapag-aralan ito. Pero kung kayo ay ko-content nyo lang din, okay lang din. At kung gusto nyo sumugal sa Axie Infinity, choice nyo yun. No? Pero pinapakita ko sa inyo yung harm. No? Simple lang naman Ako nga, sabihin na natin may mga stake ako na excess. Dati ko na mga stake yun. No? Nadadagdagan lang siya dahil sa mga rewards ko sa BXS. At ni-stake ko lang din yun. So, ganun lang yung ginagawa ko, pinapaikot, iniipon ko lang ng iniipon. At is kahit pa paano, nakakaipon ako dahil sa mga kinikita ko dito sa Axie Infinity. Unti-unti. Pero, eto nagdadagdag ba ako ng sarili kong pera para magbodega ng mga coins sa Axie Infinity? Hindi. Diba? Ang ginagastusan ko lang dito, pag minatripan ako na Axie, diba? Saka lang ako bibili ng sarili kong pera. Diba? Pero yung gagastusan ko yung bibili ako ng RON, magbobodega ako ng RON. Wala akong ganun. 'Di ba? Kung ilan yung RON ko, yun na. Kung ilan ang excess ko, yun na. 'Di ba? Wala na akong dinadagdag, no? Dati target ko yun, magbobodega ako ng magbobodega. Hindi pa ito yung tamang panahon para sa akin. No, wala pa ako nakikitang recovery sa presyo. Wala pa ako nakikitang magandang roadmap para dito. Hindi pa ako nakakita ng mga pwedeng maging paraan para wala pa ako nakikitang movement, 'di ba?
Kaya mahirap, no? Napaka-risky nito. Siyempre, nasa bear market pa tayo, pwede pang mas mababa yung presyo, no? Kaya pag-isipan ninyo, pag-aralan muna bago kayo pumasok, ha? So, ang bottom line lang naman niya dito, the developers are forgetting the most crucial lesson of their own history. It wasn't the meat keepers who pushed Axie to 2.2 million daily active users. It was the everyday Lunasian at the grassroots level. It's a shame, but it looks like we're going towards the slow motion decline play out live, just like the last year, no? Totoo naman hindi naman yung mga yung mga meat keepers yung nag-push talaga ng Axie to 2.2 million, kundi yung mga daily active user talaga. Yung everyday Lunasian na araw-araw talaga yung naglalaro. Ewan ko ha, hindi ko alam kung ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang naman ang pwedeng puntahan nito. At most likely, papunta tayo dun sa stage na kung saan pwedeng mawala yung Axie Infinity. O, pawala na pala yung Axie Infinity, bakit pinopromote po pa? Hindi ko pinopromote yung Axie Infinity, ginagawa ko tong case study. No? Para sa akin. Bakit? Kasi, hindi na tayo kailangang hindi na ako kailangan mag-expect pa ng kung ano eh. Diba? Enjoy ko yung laro, masaya ako dun sa laro, gusto ko yung laro talaga. Sa totoo lang, nag-enjoy na ako dyan. No? Wala nang kinikita sa SLP, wala nang napaparm, pero araw-araw pa rin ako naglalaro ng Axie Infinity. Diba? Bakit? Kasi gusto ko yung laro. Na-enjoy ko na nakasanayan ko na. At gusto ko na yung lalo na may lalabas sila na TS Legacy. Sana nga may labas muna yung TS Legacy bago mawala tong Axie. Diba? Para kahit pa paano, na-enjoy ko naman yung aking mga investment. Diba? So, pero puro lugi ba nangyari sa akin? Hindi. Malaki pa sa salamat ko rin sa Axie. May mga, lumipad din naman ng mga tokens nito eh. Nakapag-TP rin naman ako dito eh. Nagkaroon ako ng magagandang airdrops dahil dito. Diba? Naging generous din naman sa akin yung pagkakataon dahil doon. Pero hindi ibig sabihin nun na kumita ako, i-encourage ko rin kayo dito. No, pag-aralan nyo muna. Mag-follow kayo sa channel ko eh. Subscribe kayo dyan. Mga pinopost ko dito. So, dito natin. Babantayan natin tong Axie Infinity. No? Tapos ito pa, sa isa sa mga thread niya, no? Natutuwa ako dito kay Tengri the Truth eh. Magaling siya na, ito yung maganda dito sa community ng Axie Infinity, no? Makikita mo yung mga tao na skeptical kagaya ko, kagaya ni Tengri. Pero yung pagiging skeptical namin, hindi dahil gusto namin siraan yung Axie Infinity. Isipin mo siya, owner din siya ng Axie. Naglalaro din siya, matagal lang siyang tumigil, pero ngayon, hindi siya naglalaro para owner din siya ng Axie. Naniniwala pa rin siya sa Axie Infinity. Ngayon, kinikriticize niya ang Axie Infinity, hindi dahil gusto namin bumagsak ang Axie Infinity. Kasi gusto namin tumulong. No? Maliit man yung boses namin. Kagaya ko, mas siyempre, bago lang naman ako influencer, hindi nyo naman ako kilala. No? Pero experience ko dito sa market, pag-experience ko rin dito sa Axie Infinity, so nakikita ko na lahat ng history. No? Hindi pa ako, siyempre hindi naman ako developer na, siyempre sila yung mas nakakakita talaga nun. Pero as a average user, average na investor, average player, ako yung pinakamalapit na pwede ninyong kausapin about sa kung ano yung talaga yung reality nito. Diba? May mga influencer na nagpo-promote na mga ganyan kung ano-ano. Pero after nila mag-promote, ano na nangyayari doon sa mga nararag pool nilang na pinopromote na under Ronin Network? Wala na. Diba? Tatahimik na lang kung hindi pa sila i-call out, hindi lang sila magsasalita. Diyan ako inis na inis sa mga yan. No? Hindi Axie Infinity to ha, yung mga ibang laro. No? Magpo-promote sila. Diba? Pagkatapos nila mag-promote, wala na. Kaya isa pa pala nabasa ko, hindi naman to related sa Ronin, pero yung Pudgy Penguins, wala na. Mamaya nga, pag naalala ko, daanan lang natin saglit. Alam ko, may nabasa akong ganun eh, pero ewan ko, baka napaniginipan ko lang, pero i-double check natin. So sabi ni Tengri dito, the core architecture, the autonomous will, ang ganda, ito ang maganda sa sinabi niya. Oh. Meron din siyang solution na ibinibigay, nakakatawa eh. It's time to put the community treasure to work. Instead of letting it sit passively while player confidence bleeds, as smart contract is depleted as Infinity liquid programmatic stabilizer. Funding the contract, basahin ko muna ha, mapaliwanag na lang natin. Funding the contract is continuously funded using 10 to 15% of the AXS inflows that naturally enters the treasury. The trigger by an oracle
The contracts monitor the market price 24/7. The moment an Axie price drops below critical threshold, the algorithm steps in. So may algorithm na rin. The execution, the contract automatically sweeps the cheapest floor Axie and instantly routes them to the dead burn address. They are permanently destroyed, forcing the flywheel, correcting Sky Maybe's mistake by creating artificial supply shock. Will algorithmically fix the market failure that manual management ignored. Supply shock, price backup, profitable breeding. The floor is mathematically pushed back above breeding cost. Breeding suddenly becomes profitable again. The token burn engine, precaution preventing treasury bleeding, anti-bot formula, stop industrial bot. The central bank versus ang haba pala nito, no? The contract operates counter-cyclical in a bull market, determines dormant accumulating excess reserve. In a brutal bear market or during panic selling events, the algorithm aggressively steps in buying power. Okay. So, ganito lang sa kasimple. Once daw na bumagsak yung price dun sa mismong threshold, no? So, ito yung ginawa niyang ano. So, yung ASS, yung Algorithmic Ecosystem Stabilizer, ibig sabihin nito, once daw na bumagsak at a certain level na critical price ng mga floor Axie, automatic daw itong bibilhin. At ang gagamitin yun, 10 to 15% na excess inflow. Ang mangyayari, once na ibinili itong mga binili nila, yung, kunyari, $0.30, diba? Paano pag bumagsak ng $0.20 yung price ng floor price ng Axie? Automatic bibili na ng system. At diretso iba-burn. Papupunta doon sa burn wallet. So, wala na siya. Mawawala na siya sa circulation. So, ang iniisip niya dito, so, anti-bot formula, cost of breed ng Axie daw is $10, sabihin natin. Yung maximum na contract buyback is $8.50. So, yung bot breeder, pwedeng magkaroon ng loss na $1.50 loss per mint. So, unprofitable talaga siya. Yung pwedeng mangyari, no? So, ibig sabihin, unti-unti, kahit mag-breed ka na mag-breed, kasi yun eh. At least kahit paano pag nag-breed ka, ang ganda ng naisip niya eh. At least kahit paano pag nag-breed ka, gusto mo mag-risk na mag-create ng another Axie na tingin mo pwede mag-meta. Tapos hindi nag-work. So, pwede mo siyang ibenta sa bot, yung sa bot, no? Na pwedeng bilhin niya ng, ng magkano yung naging cost niya doon sa magkano yung naging cost niya doon sa, yun nga, example dito, kunyari, ang nagastos mo is $10. Tapos, $8.50, bibilin yun sa'yo ng system, no? May loss ka na $1.50. Kaysa naman, $10 ang maging loss sa'yo, tapos ibebenta mo ng siyempre floor price, $0.30, di ba? Para kahit pa paano, ma-encourage yung mga tao mag-breed ng mag-breed. Diba? Siyempre, magkakaroon din ng anti-bot talaga na siyempre, once na alangan naman mag-breed yung mga yan, tapos automatically, iba-burn lang ng iba-burn. So, dapat, hindi talaga profitable. May loss pa rin. Meron pa rin bawas doon sa maano mo sa kanila. No? Ang ganda. No? At saka isa pa, kung ang SLPs buhay pa ng mga panahon na to, pwede rin mag-lift yung presyo ng SLP kasi bibili ka ng SLP para lang ma-accomplish mo yung yung price sa kailangan eh. Diba? Nagiging profitable siya, no? Nagkakaroon ng lumiliit yung risk ng mga tao nagbi-breed. No? Kung tama ang pagkakaintindi ko dito sa sinasabi niya, ha. Ito guys, si Tengri, lang siya, hindi siya developer. No? Kagaya ko lang din siya na talagang nag-aano lang dito. Ang galing, ang ganda ng mga posts niya, mga analysis niya, no? Tapos nagko-call out din siya dito once na may nakikita siyang mali sa Ronin Network. Ayun, no? Kagaya yung mga salita niya dito. But Sky may decided from retail investor while they keep telling you to hold and buy the dip, Sky Maybe sugar daddies quietly took the exit door. Diba? Sa on-chain nakikita niya eh. Nagsusearch siya sa on-chain, nakikita niya. Kung sino daw yung mga nagdadump, yung Arca, Black Tower, Hashkick Capital, yung mga BCs ng mga dating ng Ronin. So, sila nagbebenta, pero yung Sky Maybe sinasabi na hold and buy the dip. Diba? So, ganun yung nangyayari, kaya ang pangit eh. Ito lang.
Pero syempre, ganun talaga, no? Meron talagang kailangan kumita. Meron din kasi, ang crypto kasi is zero sum game. So, hindi naman lahat talaga is kikita rito. Meron talaga mawawalan, no? Pero sana maging mas sustainable naman. Kasi game ito eh. Madaling gumawa ng cycle ng economy dito eh. Diba? Kung ang mga retail investor naghahanap din ng easy money, sila din. Meron din silang ganung sistema. Pero sana maayos pa to. Yung RON, sa totoo lang, napakahirap pa mag-invest dahil siguro, lalabas natin sa mga susunod yung vesting schedule ng RON. Pero yung EXS, alam ko tapos na yung vesting schedule. Halos 90% na ata ang nailabas sa market. Pero yung RON, maliit pa. So, yun lang, no? Sa susunod, pag-uusapan natin yun. So, titignan muna natin yun sa on-chain kung ilan na lang talaga. No? So, thank you so much sa inyo lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, i-like and share lang ating video at maraming salamat sa inyo lahat. Saludo sa inyo mga ma'am, sir. Siyempre, hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload, pero baka, yung may terrarium na, so i-update na lang natin kayo. So, makita ka na lang tayo sa arena. Game on!